Oy Pinoy Philippine News Roundup, 21 to 22 February 2026. Narito ang mahalaga at pinakabagong balita mula sa Pilipinas nitong nakaraang weekend. Sara Duterte tatakbo sa pagkapangulo sa 2028 sa gitna ng mga isyong legal. Inanunsyo ni Vice Presidente Sara Duterte ang kanyang intensyon na tumakbo bilang pangulo sa 2028. Gayunman, kinakaharap niya ang mga usaping impeachment at iba pang alegasyon na maaaring makaapekto sa kanyang kandidatura. Sa mga kamakailang talumpati, hayagan din niyang binatiko si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kaugnay ng pamamalakad sa gobyerno. BSP, ibinaba ang policy rate sa 4.25%. Ibinaba ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang kanilang policy interest rate sa 4.25% bilang tugon sa mabagal na paglago ng ekonomiya. Layunin nitong palakasin ang kumpiyansa ng mga mamimili at negosyante. Usapang Budget Natin Forum sa Visayas. Nagdaos ng budget forum ang mga opisyal ng pamahalaan sa Visayas upang ipaliwanag kung paano gagamitin ang 6.793 trillion pesos sa 2026 national budget. Tututok ang pondo sa edukasyon, serbisyong pangkalusugan, kabuhayan, infrastructure projects sa iba't ibang probinsya ng Pilipinas. NCR Police full alert para sa ika-40 anibersaryo ng EDSA People Power. Nagpatupad ng full alert status ang National Capital Region Police Office bilang paghahanda sa ika-40 anibersaryo ng EDSA People Power Revolution. Tinatayang 11,000 kapulisan ang idineploy sa mga pangunahing lugar sa Metro Manila para tiyakin ang kaligtasan ng publiko sa mga nakatakdang pagtitipon at marcha. Mike Phillips may full local status na sa Gilas, Pilipinas. Pinayagan ng FIBA na magkaroon ng full local status ang Filipino-American na si Mike Phillips kaya maaari na siyang maglaro bilang lokal na manlalaro para sa Gilas, Pilipinas. Makakasama siya sa mga paparating na qualifiers laban sa New Zealand at Australia. Canlaon Volcano nananatili sa Alert Level 2. Ayon sa PhilVox, nananatili sa Alert Level 2 ang Bulkang Canlaon matapos ang katamtamang pagsabog. Ibig sabihin, may patuloy na pag-aalboroto ngunit wala pang indikasyon para itaas ang alert level. Gayunpaman, posible pa rin ang biglaang pagsabog kaya patuloy ang monitoring.